Sabi nila, ang pinakamagagandang taon mo raw ay lumipas na. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang tunay na panganib ay hindi ang pagtanda, kundi ang mga pinaniwalaan mo tungkol dito? Karamihan sa mga kaedad natin ay hindi namamalayan na sumusunod sa mga payo na unti-unting nagpapahina ng kanilang paglalambingan, nagpapabagal ng kanilang sirkulasyon at nagnanakaw ng mismong koneksyon na kanilang hinahanap-hanap pa rin. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang manggagamot na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda. Sa mahigit 60,000 na konsultasyon sa pasyente at sa aking mga dekada ng karanasan, inialay ko ang aking karera sa pagtulong sa mga senior na maibalik ang kanilang enerhiya, paglalambingan at sigla nang hindi gumagamit ng mga mapanganib na reseta o operasyon. Ginugol ko ang aking buhay sa pakikinig sa kung ano talaga ang kailangan ng katawan pagkatapos ng edad 60 at ang mga natuklasan ko ay maaaring makagulat sa iyo. Alam ninyo ang totoong solusyon sa nawawalang pagnanasa at mahinang sirkulasyon ay hindi naghihintay sa iyo sa botika, maaaring nasa loob na pala ng iyong kusina. Tama po ang narinig ninyo. Ang sagot ay natural abot kaya at kasing bisa ng 4 na simpleng prutas. Hindi lamang ito mga masustansyang merienda. Sila ay mga kakamping suportado ng agham na maaaring makatulong na muling pag-alab ng daloy ng dugo, palakasin ang libido at ibalik ang pinakaiingat-ingatang pagiging malapit sa isa't isa sa inyong buhay sa paraang banayad at natural. Sa mga susunod na minuto, ibubunyag ko kung ano ang 4 na prutas na ito at kung paano ninyo maaaring simulang gamitin ang mga ito ngayon upang maibalik ang inakala ninyong tuluyan nang nawala. Kaya huwag po kayong aalis. Ito ay maaaring magbago ng lahat. Bago tayo sumisid sa mga prutas na ito na makapagpapabago ng buhay, siguraduhing pindutin ang subscribe button at itap ang bell icon. Sa ganoong paraan, hindi ninyo kailanman mapapalampas ang mahahalagang kaalaman sa kalusugan na idinisenyo para sa inyong ginintuang taon. At kung sa tingin ninyo ay nakakatulong ang impormasyong ito, gawin ninyo akong pabor at itype ang 1 sa mga komento. Kung hindi naman itype ang 0. Binabasa ko ang bawat isang sagot at narito ako upang gawing mas mahalaga ito para sa inyo. Ngayon, dumako na tayo sa pinakapuso nito ang 4 na makapangyarihang prutas na makakatulong maibalik ang inyong sirkulasyon at buhayin muli ang inyong paglalambingan pagkatapos ng edad 60. Hindi ito mga mahiwagang tableta. Sila ay mga tahimik na mandirigma ng kalikasan, mga prutas na gumagana kasama ang iyong katawan, hindi laban dito. At ang una sa ating listahan ay maaaring nasa loob na ng inyong refrigerator. Ubas na pula ang tagapanumbalik ng daloy ng dugo. May panahon sa aking sariling praktika na naniniwala akong tanging mga makapangyarihang gamot lamang ang makapagpapanumbalik ng sirkulasyon sa aking mga matatandang pasyente. Ngunit habang mas nakikinig ako sa kanila, lalo na sa mga tila lumalaban sa mga karaniwang senyales ng pagtanda, mas napagtanto kong may isang malakas na bagay na nagtatago sa paningin ng lahat ang ubas na pula. Hindi isang kakaibang suplemento o isang high-tech na pamamaraan, kundi simple at natural na ubas na pula. Ang mga makulay na maliliit na prutas na ito
ay maaaring mukhang simple, ngunit naglalaman sila ng isa sa mga pinakamabisang sangkap para sa tumatandang sirkulasyon, ang resveratrol. Ang natural na antioxidant na ito ay gumagana sa kaibuturan ng iyong mga daluyan ng dugo, tinutulungan silang mag-relax at lumuwag. Ito ay nagpapahintulot sa mas maraming dugong mayaman sa oxygen na maabot ang iyong mga kalamnan, puso, utak, at oo, ang iyong mga pribadong bahagi. Ang nagpap-espesyal sa ubas na pula ay ang kakayahan nitong muling pag-alab ng daloy ng dugo, kung saan unang sinusubukang nakawin ito ng pagtanda ang ibabang bahagi ng katawan. Habang tayo ay tumatanda, karaniwan nang makaramdam ng panlalamig sa mga paa, pagkawala ng pagtugon sa panahon ng paglalambingan o isang pagkapagod na mas mabilis dumapo kaysa dati. Kapag ang dugo ay hindi malayang makadaloy, hindi rin makakadaloy ang enerhiya, pagnanasa o koneksyon. Tinutulungan ng ubas na pula na ibalik ang kalayaang iyon. Para sa mga matatandang lalaki, ang prutas na ito ay naging isang tahimik na game changer. Ang araw-araw na pagkonsumo ng ubas na pula ay nagpakita ng mga magagandang resulta sa pagpapabuti ng lakas at tagal ng paninigas dahil pinapahusay ng resveratrol ang nitric oxide, isang mahalagang sangkap na kailangan upang mag-umpisa at mapanatili ang isang malusog na paninigas. Ngunit hindi tulad ng mga sintetikong gamot ginagawa. Higa ito ng ubas ng natural, banayad at walang mga side effect. Para sa mga kababaihan, tinutulungan ng ubas na pula na mapabuti ang vascular sensitivity at sirkulasyon sa pelvic region na madalas na humihina sa paglipas ng panahon. Nangangahulugan iyon ng mas maraming ginhawa, mas maraming init, at isang mas mayamang emosyonal na karanasan sa panahon ng pagiging malapit. Ito ay tungkol sa muling pagbuhay, hindi lamang sa paggana, kundi pati na rin sa pakiramdam. Ang tunay na kahanga-hanga ay kung paanong ang isang bagay na kasing karaniwan ng isang mangkok ng ubas ay maaaring maibalik ang pinaniniwalaan ng marami na tuluyan nang nawala. Mayroon akong mga matatandang mag-asawa tulad ng aking mga pasyenteng sina Mang Juan at Aling Maria na bumalik sa akin pagkaraan ng ilang buwan, nagulat kung paanong ang isang maliit na ugali ay maaaring magbalik ng isang napakalaking bahagi ng kanilang buhay. At sa bawat pagkakataon, napapangiti ako dahil hindi ito isang himala. Ito ay mabuting agham lamang at mabuting mga pagpili, at nagsisimula pa lang tayo. Ang susunod na prutas sa ating listahan ay hindi lamang isang tagapagtanggol ng sirkulasyon. Ito ay isang mabangis na tagaprotekta ng iyong mga bato, kidney, at isang tahimik na tagapag-alaga ng iyong kalusugang sexual. Handa na bang malaman kung ano ito? Ituloy natin. 2. Cranberries, ang tagapangalaga ng bato, kidney. Kung merong isang prutas na dati kong minamaliit, iyon ay ang cranberry. Sa loob ng maraming taon, iniisip ko ito bilang isang maasim na side dish lamang tuwing may handaan na madaling kalimutan. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula akong tingnan ito sa ibang paraan. Sinimulan kong pakinggan ang aking mga matatandang pasyente, yung mga nakakaramdam pa rin ng lakas sigla at malalim na koneksyon sa kanilang mga partner, at ang maliit na pulang prutas na ito ay patuloy
na lumalabas sa kanilang mga kwento. Sinaliksik ko ang mga pag-aaral at ang natuklasan ko ay nagbago ng lahat ng aking inakala. Ang cranberries pala ay isa sa mga pinakamakapangyarihang tagaprotekta ng mga bato at sistema ng ihi, dalawang bahagi na tahimik na humuhubog sa kakayahan ng isang senior na makaramdam ng kasiyahan, mapanatili ang enerhiya at mapreserba ang paglalambingan. Alam ninyo, kapag humihina ang paggana ng bato, maaaring maipon ang mga lason, bumagal ang sirkulasyon, at maaaring gumapang ang pamamaga sa mga lugar na mas gugustuhin nating hindi pag-usapan. Para sa atin, nangangahulugan iyan ng mas mababang pagnanasa, nabawasang sensitibidad, at para sa mga kalalakihan, isang direktang pagtama sa lakas at tibay ng paninigas. Ngunit ang cranberries ay pumapasok bilang mga natural na tagapagtanggol. Mayaman sila sa mga sangkap na nagbabawas ng pamamaga, tumutulong na linisin ang daluyan ng ihi at nagpapanatili ng kalusugan ng mga daluyan ng dugo, lalo na sa paligid ng pelvic region. Hindi lang iyan mabuti para maiwasan ang discomfort. Ito ay mahalaga para mapanatiling malaya ang daloy ng dugo kung saan ito pinakamahalaga. Sa mga kalalakihan, maaaring mga hulugan ito ng mas malakas at mas maaasahang paninigas dahil ang mas mahusay na paggana ng bato ay sumusuporta sa malusog na presyon ng dugo at mga antas ng nitric oxide, dalawang susi sa sexual na pagganap. Para sa mga kababaihan, ang cranberries ay madalas na nangangahulugang mas kaunting iritasyon, mas maraming ginhawa, at mas malaking kumpiyansa sa mga sandali ng paglalambingan. At marahil, ang pinakamahalaga, pinahihintulutan nito ang parehong partner na makaramdam ng kaligtasan at koneksyon ng walang pasanin ng tahimik at talamak na discomfort. Nagkaroon ako ng mga pasyente tulad ni Mang Roberto na tahimik na nagdurusa mula sa pabalik-balik na mga issue sa ihi at pagkawala ng sexual na pagnanasa. Gumaan ang kanyang loob nang matuklasan na ang isang bagay na kasing simple ng pagdaragdag ng cranberries sa kanyang dieta ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng ginhawa na hindi niya akalaing posible. Kapag inalis mo ang sakit at presyon sa usapan, nagiging mas madali ang koneksyon. At ang koneksyon na iyon ang nagpapayaman sa buhay pagkatapos ng edad 60. Kaya't kung ito man ay isang dakok ng pinatuyong cranberries sa iyong salad o isang patak ng walang asukal na cranberry juice sa umaga, ang prutas na ito ay nararapat sa isang lugar sa iyong routine. Hindi lamang para sa iyong mga bato, kundi para sa iyong sirkulasyon, iyong paglalambingan, at iyong kapayapaan ng isip. Ngunit paano kung mayroong isang prutas na hindi lamang nagpoprotekta sa iyong kalooban, kundi talagang nagpapaalab ng apoy mula sa loob? Isang prutas na nagpapalakas ng enerhiya, sumusuporta sa testosterone, at tumutulong sa iyong katawan na alalahanin kung para saan ito ginawa. Iyan mismo ang ating susunod na tutuklasin. 3. Papaya, ang panggising ng enerhiya. Mayroong kakaiba sa papaya na parang sikat ng araw. Marahil ito ay ang kulay gintong kahel nito o ang paraan kung paano ito natutunaw sa iyong bibig, isang banayad na paalala ng mas mainit at mas simpleng mga araw.
Ngunit sa likod ng matamis nitong lasa ay may nakatagong lakas na hindi napapansin ng karamihan sa mga taong higit sa asta ang papaya ay isa sa mga pinakamakapangyarihang prutas para sa muling pagpapasigla ng sigla ng kalalakihan at pagpapanumbalik ng daloy ng dugo sa buong katawan. Naaalala ko ang isang matandang Ginoo, isang retiradong punong guro na nagngangalang Mang Lito na lumapit sa akin na bigo. Hindi siya makatulog ng maayos, walang enerhiya, at ang paglalambingan nila ng kanyang asawang si Aling Susan ay naging isang alaala na lamang kaysa isang katotohanan. Kumakain siya ng malinis, naglalakad araw-araw at ramdam pa rin niya ang lubos na pagkaubos ng lakas. Doon namin ipinakilala ang papaya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Isang tasa lang sa umaga minsan ay hinahalo sa kaunting Greek yogurt. Sa loob ng ilang linggo, bumalik siya sa aking opisina na may ngiti at masasabi kong medyo namumula. Malinaw na may nagbago. Ang papaya ay mayaman sa mga bitamina A, C at E, pati na rin sa mga mabisang enzyme tulad ng papain na tumutulong sa panunaw at nagbabawas ng pamamaga. Ngunit ang talagang nagpapaiba sa papaya para sa mga matatandang lalaki ay ang epekto nito sa produksyon ng testosterone at sirkulasyon. Tinutulungan nito ang katawan na natural na i-regulate ang mga hormone habang pinapabuti ang pagiging flexible ng mga daluyan ng dugo at ang paghahatid ng oxygen. Iyan ang uri ng panloob na suporta na humahantong sa mas matigas at mas napapanatiling paninigas at panibagong pisikal na enerhiya, at hindi ito hihinto dyan. Para sa mga kababaihan, tumutulong ang papaya na balansehin ang estrogen at mapabuti ang sirkulasyon sa pelvic na maaaring magpabawas ng panunuyo at discomfort habang pinapahusay ang pagkasabik. Sinusuportahan din nito ang mga adrenal gland, ang mga stress regulator ng iyong katawan upang ma-enjoy mo ang pagiging malapit ng walang tensyon o pagkapagod na humahadlang. Ang pinakagusto ko sa papaya ay kung gaano ito kadaling lapitan. Hindi ito suplemento, hindi ito tableta. Ito ay isang prutas na maaari mong kuhain gamit ang kutsara namnamin sa umaga at maramdaman ang epekto mula sa loob. Dahan-dahan nitong ibinabalik ang kumpiyansa at koneksyon ng walang anumang ingay, tanging tuloy-tuloy at natural na mga resulta. Kaya kung naghahanap ka ng kislap, hindi lamang sa iyong katawan, kundi sa iyong relasyon, ang papaya ang iyong tahimik na kakampi. Hindi ito nangangako ng mga paputok, ngunit madalas itong naghahatid ng isang bagay na mas pangmatagalan sigla, init, at ang pagnanais na muling kumonekta. At kung kailan akala mo ay wala nang maiaalok ang prutas, maghintay ka hanggang sa marinig mo ang tungkol sa isa na sumusuporta sa iyong puso at iyong mga hormone habang tinutulungan kang matulog ng mas mahimbing, gumaan ang pakiramdam at magmahal ng mas malalim. Pag-usapan natin ang tungkol sa cherries. 4. Cherries, ang pampasigla ng paglalambingan. Mayroong isang bagay na lubos na nakakaginhawa sa isang mangkok ng cherries. Marahil ito ay ang kulay yung malalim, halos pelus na pula. O marahil ito ay kung paano kanila pinapabagal. Hindi mo lang basta kinakain ang cherries. Nararanasan mo sila. At lumalabas na ang ginagawa nila sa loob ng iyong katawan ay mas makabuluhan pa kaysa sa kanilang lasa. Ilang taon na
ang nakalilipas nagtrabaho ako sa isang mag-asawa na nasa kanilang huling 60s, sina Mang Tomas at Aling Carol, na mahigit 40 taon ng kasal. Mahal pa rin nila ang isa't isa ng malalim, ngunit may nagbago. Inilarawan ni Mang Tomas ang pakiramdam na disconnected sa kanyang katawan, matamlay bigo at tahimik na nagluluksa sa pagnanasa na dating napakadali. Ang kanyang asawa na kasing bait at pasensyosa ay namimiss ang paglalambingang dati nilang pinagsasaluhan, ngunit ayaw niyang makaramdam ng pressure si Mang Tomas. Magkasama handa silang sumubok ng isang bagay na natural. Inirekomenda ko ang cherries. Oo, cherries. Batay sa pananaliksik na nakita ko tungkol sa kanilang hindi kapani-paniwalang epekto sa sirkulasyon, pamamaga at sexual na pagtugon, iminungkahi kong idagdag nila ito sa kanilang dieta. Hindi sila gaanong umasa, ngunit sila ay bukas. Pagkalipas ng 2 buwan, bumalik sila, mas malambing, mas masigla, at nagtatawanan na parang mga bagong kasal. At alam ko kung bakit. Ang cherries ay naglalaman ng makapangyarihang antioxidants na tinatawag na anthocyanins, na napatunayang nagbabawas ng pamamaga sa mga ugat, nagpapataas ng produksyon ng nitric oxide at nagpapahusay ng kalusugan ng mga daluyan ng dugo sa buong katawan. Nangangahulugan ito na mas malayang dumadaloy ang dugo hindi lamang sa iyong puso o utak, kundi sa mga lugar na mahalaga para sa sexual na pagkasabik, sensasyon at pagtugon. Para sa mga matatandang lalaki, ito ay nangangahulugang pinabuting daloy ng dugo sa ari na tumutulong sa katigasan at tagal ng paninigas ng hindi umaasa sa sintetikong gamot. Para sa mga kababaihan, sinusuportahan ng cherries ang mas mahusay na sirkulasyon sa pelvic region na ginagawang mas komportable, mas kasiyasya at mas emosyonal na kasiyasya ang paglalambingan. Ngunit ang cherries ay hindi lamang gumagana sa katawan. Pinapakalma rin nito ang isip. Mayaman sa natural na melatonin, tumutulong ang cherries na itaguyod ang mas malalim at mas nakapagpapanumbalik na tulog. At kapag mas mahimbing ang iyong tulog, bumubuti ang balanse ng iyong hormone, bumababa ang antas ng iyong stress, at tumataas ang iyong pagiging bukas sa emosyon. Ang mga ito ay hindi lamang mga pagbabagong biolohikal. Sila ang mga tahimik na sangkap ng pangmatagalang paglalambingan. Isa sa mga pinakamagandang bagay tungkol sa cherries ay kung gaano sila kabinayad. Walang biglaang epekto, dahan-dahan at tuloy-tuloy na nutrisyon lamang. Pinapalambot nila ang iyong mga daluyan ng dugo, sinusuportahan ang iyong hormonal rhythms, at tinutulungang ibalik sa pagkakaisa ang iyong isip at katawan. Sa isang mundong puno ng mga tableta at pressure, ang ganoong uri ng banayad na paggaling ay parang isang regalo. Nakita ko nang binago ng cherries ang mga relasyon, hindi sa pamamagitan ng pag-aayos ng lahat sa isang gabi, kundi sa pamamagitan ng pagbubukas muli ng pinto sa koneksyon. Ipinaalala nila sa iyong katawan kung ano ang kaya nitong gawin, at minsan ang paalalang iyon lang ang kailangan mo para muling makaramdam ng pagiging malapit. Ngayong nalaman mo na ang tungkol sa 4 na makapangyarihang prutas na ito, maaaring nag-iisip ka, paano ako magsisimula? Paano ko gagawing totoo ito sa aking buhay nang hindi ito nagiging isa pang komplikadong health
rotten. Well, iyan ang kapanapanabik na bahagi. Ang susunod na bahagi ay magpapakita sa iyo kung paano eksaktong dalhin ang mga prutas na ito sa iyong pang-araw-araw na ritmo sa paraang simple na papanatili at talagang kasiyasiya. Narito kung paano magsimula. Ngayon, kung kasama ko pa rin kayo hanggang ngayon, nangangahulugang mayroong isang bagay sa loob ninyo na handa na para sa pagbabago. Marahil ay nararamdaman ninyong bumabagal, hindi gaanong konektado, o simpleng pagod nang marinig na ito ay bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit hindi sa kabuuan. Ang totoo, gusto pa rin ng inyong katawan na tumugon. Gusto pa rin nitong gumaling. At sa tamang nutrisyon, tiyak na kaya nito. Iyon ang dahilan kung bakit gustong-gusto ko ang paraang ang ito. Hindi tayo nag-uusap tungkol sa mga radikal na dieta, mamahaling suplemento o napakaraming regimen. Ang pinag-uusapan natin ay prutas. Totoo, buo, natural na prutas na kinikilala, hinahanap-hanap at tinutugunan ng inyong katawan sa mga paraang banayad sa simula at nagiging makapangyarihan sa paglipas ng panahon. Magsimula sa maliit. Sa katunayan, hihikayatin ko kayong pumili ng isa lamang sa 4 na prutas na ating napag-usapan alinman ang pinakakumatok sa inyo. Marahil ito ay isang dakok ng matamis na pulang ubas sa hapon. Marahil ito ay pagdaragdag ng pinatuyong cranberries sa inyong salad o oatmeal. Marahil ito ay pagkuha ng sariwang papaya tuwing almusal o pagkain ng ilang cherries sa gabi habang nagpapahinga. Walang maling paraan upang magsimula at walang pressure na gawin ang lahat ng sabay-sabay. Ang mahalaga ay ang pagiging tuloy-tuloy. Bigyan ang iyong katawan ng isang matatag at pang-araw-araw na senyales na pinipili mo ang buhay, pinipili mo ang daloy, pinipili mo ang koneksyon. Sa mga susunod na linggo, maaari ninyong mapansin ang maliliit na bagay, mas maiinit na kamay at paa, mas malinaw na isip, mas mahimbing na tulog, kahit na isang tahimik na kislap na bumabalik sa mga sandali ng paglalambingan. Ito ang mga senyales. Ito ang mga bulong ng sigla na nagsasabing, narito pa ako. At narito pa ang isang bagay na natutunan ko mula sa mga dekada ng pagtatrabaho sa mga senior sa buong bansa, hindi pa huli ang lahat. Nakita ko na ang mga lalaki sa kanilang 70s na muling kumonekta sa kanilang mga partner pagkatapos ng maraming taon ng distansya. Nakita ko na ang mga babae na muling nakahanap ng ginhawa sa kanilang mga katawan at naramdamang maganda, hindi dahil binaligtad nila ang oras, kundi dahil inalagaan nila ang buhay na mayroon pa sila. Kaya ngayon, inaanyayahan ko kayong tingnan ang inyong refrigerator, ang inyong basket ng prutas, o ang inyong susunod na listahan ng bibilhin sa ibang paraan. Tingnan ang prutas hindi lamang bilang pagkain, kundi bilang isang kasangkapan, isang nakapagpapagaling na regalo, isang hakbang pasulong. Hayaan ninyong ito ang araw na magsisimula kayo, hindi dahil may nagsabi sa inyo, kundi dahil karapat-dapat kayong bumuti, muli ang pakiramdam, mas malakas, mas malapit, at mas buhay kaysa sa inyong inakala. Natutunan ninyo kung ano ang dapat gawin. Nakita ninyo kung ano ang posible. Ngayon ang susunod na hakbang ay nasa sa inyo na. At ako'y narito lamang sumusuporta sa inyo sa bawat hakbang ng daan.
Kaya narito na tayo. Katutuklas mo lang ng 4 na pang-araw-araw na prutas, ubas na pula, cranberries, papaya at cherries na nagtataglay ng tahimik na kapangyarihan upang maibalik ang isang bagay na lubos na personal, ang iyong enerhiya, ang iyong paglalambingan, ang iyong pakiramdam ng pagiging buhay. Hindi sa pamamagitan ng mga artipisyal na pag-aayos o pansamantalang pampalakas, kundi sa pamamagitan ng natural na nutrisyon na nagsasalita sa iyong katawan sa isang wikang naiintindihan nito. Isang mahalagang aral sa buhay mula kay Dr. Reyes. Hayaan ninyo akong iwanan kayo ng kaisipang ito. Sa yugtong ito ng buhay, karapat-dapat kayo sa higit pa, sa pamamahala lamang ng mga sintomas. Karapat-dapat kayong makaramdam ng sigla, gumising na may enerhiya at matulog na may koneksyon. Marahil sa loob ng maraming taon, sinabihan kayo na normal lang na bumagal makaramdam ng distansya at bitawan ang paglalambingan. Ngunit hindi iyon kailangang maging kwento ninyo. Ang katotohanan ay hindi kailanman tuluyang nalilimutan ng iyong katawan kung paano tumugon. Kailangan lang nito ng tamang suporta. Ang mga prutas na ito ay hindi gamot, hindi sila mahika, ngunit sila ay mga kakampi. Mga banayad epektibo at nakakagulat na makapangyarihang mga kakampi na maaaring makatulong sa iyong bawiin ang isang bahagi ng iyong sarili na maaaring inakala mong tuluyan nang nawala. Ang paggaling ay hindi laging dumarating na may malakas na anunsyo. Minsan ito ay tahimik na dumarating sa isang mangkok ng prutas sa isang panibagong lakad sa umaga, sa isang mas mahimbing na tulog sa gabi. At unti-unti, ang mga tahimik na pagbabagong iyon ay nagbubuo ng isang malakas na transformasyon. Ito po ang aking paanyaya, hindi para habulin ang kabataan, kundi para bawiin ang sigla. Hindi para ayusin kung ano ang sira, kundi para alagaan kung ano pa ang gumagana. Ginugol ninyo ang isang buong buhay sa pagbibigay sa iba. Ngayon na ang panahon para bigyan ang inyong sarili. Gawin ang unang hakbang na iyon, hindi bukas kundi ngayon. Pumili ng isa sa mga prutas na ito at sa paggawa nito, piliin ang inyong sarili. Ang inyong kwento ay hindi pa tapos. Ito ay papasok pa lamang sa isang bago at mas mayamang kabanata. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo, kahit kaunti lang mangyaring, huwag ninyo itong sarilinin. Pindutin ang subscribe button at itap ang bell icon para hindi ninyo mapalampas ang isa pang kaalaman na idinisenyo para palakasin ang inyong kalusugan, enerhiya at kagalakan pagkatapos ng edad sinta. Sa mga komento sa ibaba, i-type ang handa na ako. Kung gagawin ninyo ang unang hakbang, ngayon ito man ay sa pamamagitan ng ubas na pula, cranberries, papaya o cherries. At kung nasubukan na ninyo ang alinman sa mga ito, mangyaring ibahagi ang inyong karanasan. Ang inyong kwento ay maaaring maging mismong pampalakas ng loob na kailangan ng iba para maniwala na hindi pa huli ang lahat para sa kanila. Ibahagi rin po ninyo ito sa inyong mga mahal sa buhay at kamag-anak. Ang paglalakbay pabalik sa paglalambingan sigla at koneksyon ay hindi isang paglalakbay na kailangan ninyong lakarin mag-isa. Maraming salamat sa inyong pagbisita. Mag-ingat po kayo, manatiling malakas, at huwag na huwag kalimutan na ang inyong pinakamagagandang araw
ay maaaring nasa hinaharap pa.